Xiao Yan, linawin natin ito. Ako ang umupa ng pwesto. Lahat ng customer, ako ang nagdala rito. Ako ang naglabas ng pera para sa mga kagamitan. Mekaniko ka lang naman. Kahit sino naman kayang mag-ayos niyan. Dahil lang sa ate mo. Kaya lang kita tinulungan. Ako si Xiao Yan. Hindi ako masyadong nakapag-aral. Ang tanging puhunan ko ay ang 2 kamay na ito. 16 na taong gulang pa lang ako nang pumasok akong apprentice sa talyer. 10 taon akong humawak ng wrench. Anumang kotse ang mapunta sa akin, kaya kong paandarin ulit. Noong nakaraang taon, niyaya ako ng bayaw kong si Zhao Kang na magsosyo sa pagbukas ng talyer. Siya ang bahala sa pagtanggap ng customer at sa paniningil. Habang ako naman ang nag-aayos ng mga sasakyan. Dahil iniisip kong pamilya naman kami, basta't pagbutihin ko, may hati ako sa kita sa katapusan ng taon. Para makapag-ipon at makasal na kami ng girlfriend ko. Xiao Yan. Halika muna rito kapag tapos ka na. Katapusan na ng taon, kwentahin natin ang kinita. Ang netong kita ng talyer ngayong taon ay 4,200,000. Para sa'yo naman, kinuwenta ko ito base sa buwanang sahod na 8,000. Sa 12 buwan, iyon ay 76,000. Dagdagan ko na ng 4,000 para buo. Nailipat ko na ang 100,000 sa card mo. Mabait naman ang bayaw mo, di ba? Bayaw. Ang usapan natin ay sosyohan, sa akin ang gawa, sa'yo ang pamamalakad, at hati tayo ng pantay sa kita sa katapusan ng taon. Itong 100,000 ay sahod lang ng ordinaryong manggagawa. Hindi ito ang hati sa kita natin. Xiao Yan, linawin natin ito. Ako ang umupa ng pwesto. Lahat ng customer, ako ang nagdala rito. Ako ang naglabas ng pera para sa mga kagamitan. Mekaniko ka lang naman. Kahit sino naman kayang mag-ayos niyan. Ginagawa ko lang to dahil sa ate mo. Kaya kita isinama. 100,000 yuan. Malaki na yan. Magkano lang ba ang kinikita ng ibang mekaniko sa labas sa isang taon? Magtanong-tanong ka kaya para malaman mo. Nga pala, huwag kang magpapahinga ngayong Spring Festival. May mahigit 10 kotse pang nakatambak bago magbagong taon. Minamadali na yan ng mga customer. Sarado ang lahat ng repair shop sa buong kalye. Tayo lang ang bukas. Kaya mapupunta sa atin ang lahat ng customer. Gamitin mo naman ang utak mo. Ito ang tinatawag na pagdomina sa merkado. Mag-overtime ka para matapos agad yan. Bibigyan kita ng malaking bonus pagkatapos ng holiday. O sige na, galingan mo ang pagtatrabaho. Hindi ka pababayaan ng bayaw mo. Nay. Xiao Yan, napakabait sa amin ng ate at bayaw mo. Isasama nila kami ng tatay mo sa sanya ngayong Spring Festival. Sagot na nila ang flight at hotel. Bukas ng umaga na ang flight namin. Paano naman ako? Siyempre, may iwan ka rito para magbantay ng shop. Spring Festival ang pinakamagandang oras para kumita ng pera. Sundin mo na lang ang utos ng bayaw mo. Hindi madaling makakuha ng trabahong mayroon ka ngayon. Matuto kang makontento. Opo, alam ko na. Bakit ako lang ang nagpapakapagod buong taon? Habang kayo naman ay nagpapakasasa sa pera, tapos iiwan niyo akong mag-isa rito para magtrabaho na parang hayop. Tatandaan ko ang lahat ng to. Iho, araw-araw kitang nakikitang nagtatrabaho mag-isa rito. Nasaan ba yung kasosyo mo? Ang bayaw ko po, nasa labas po siya at naghahanap ng mga kliyente. 3 taon na akong nagwawali sa kalyeng ito, pero hindi ko man lang nakitang humawak ng kahit isang wrench ang bayaw mo. Kapag may dumarating na customer at pumupuri sa ganda ng gawa nyo, siya agad ang unang lumalapit para angkinin ang kredito. Kaya mag-inat-inat ka sa kanya. Baka sa huli, ikaw lang ang gumagawa ng lahat ng trabaho, tapos sa bulsa ng iba napupunta ang lahat ng pera. Baka ibenta ka na nga nila, tinutulungan mo pa silang magbilang ng pera. Hindi naman siguro, bayaw ko siya. Uy, kuya yan. Bagong taon, nakatulala ka rito ng isa. Nabalitaan ko nga, isinama ni Zhao Kang ang buong pamilya para magbakasyon, tapos iniwan ka lang para magbantay ng shop. Napakawalang puso talaga niya. Kuya yan, sino ba naman sa buong kalye ang hindi nakakaalam na nabubuhay lang ang shop na ito dahil sa'yo? Ang mga kotseng inaayos mo, 3 taon nang ginagamit pero walang nagiging problema. Ano pa ba ang ginagawa ni Zhao Kang bukod sa mangolekta ng pera? Pamilya pa rin kami, wala ring silbi kung sasabihin ko yan. Dahil lang baka mag-anak mo, pwede ka na niyang tratuhin ng ganyan. Para sa akin, mas mabuting magtayo ka na lang ng sarili mong shop. Sa tingin mo ba hindi ko naisip yan? Ang magtayo ng shop, kailangan ng pwesto, gamit at mga customer. Lahat yan, kailangan ng pera. Kuya yan, may sasabihin ako sa'yo. Sa industrial zone sa Silangan, may bagong bukas na auto repair industrial park. Malawak ang pwesto at mura pa ang renta. Maraming logistics fleet sa paligid, kaya marami agad magiging customer. Pinsan ko ang namamahala sa pag-upa doon. Kung gusto mo, tutulungan kitang makipag-usap sa kanya. Sa galing mong yan, siguradong marami ang mag-agawan sa'yo. Kapag nagtayo ka, ako ang unang-unang sasama sa'yo. Xiao Pang.
Bantayan mo muna ang shop para sa akin. Pupuntahan ko muna ang industrial zone. Aling area ang gusto mong rentahan? Doon sa area E, yung 800 square meters na nakaharap sa kalye. Gagawa ako ng comprehensive auto repair shop. Prime location ang pwesto na yan. 180,000 yuan ang renta kada taon. Kailangan ng 3 buwang deposito at 6 na buwang aba. 3 taon ang kontrata. May business license ka ba? Wala pa, pero 10 taon na ako sa auto repair. Nakapag-ayos na ako ng Mercedes-Benz, Geely, at Porsche. Bagong bukas lang itong part nyo. Kailangan nyo ng mga tenant na bubuhay sa lugar na to. Kapag nagtayo ako rito, siguradong susunod ang mga customer mula sa mga kalapit na car fleet. Madaling sabihin yan. Pero sino ang nakakaalam kung gaano ka talaga kadaling? Lahat ng yan, ako lang mag-isang gumawa. Pwede kang magtanong-tanong sa lumang kalye sa kanluran. Walang kotsing hindi kayang ayusin siksiyaw yan. Mukhang ang mahusay ka, pero hindi pwedeng labagin ang patakaran. 3 buwang deposito, 6 na buwang advance. Kaya mo bang magbayad ngayon? May 100,000 yuan lang akong cash ngayon. Hindi ako tatawad sa renta, pero gusto ko sanang magbayad kada 6 na buwan. Magbabayad muna ako ng 70,000 yuan para sa unang 6 na buwan, at ang natitirang 10,000 ay pampaikot ng puhunan. Bigyan mo ako ng 3 buwan. Kapag hindi umusad ang negosyo, kusa akong aalis. Huwag mo nang ibalik ang deposito ko. Sige, pero may isang kondisyon. Kapag hindi umabot sa standard ang kita mo sa loob ng 3 buwan, babawiin ko ang pwesto, walang problema. ₱100,000 yuan. Itinaya ko rito ang buong taon kong pinaghirapang pera. Mula ngayon, wala nang atrasan. Liu King. Tinawagan ako ni Xiao pa. Sabi niya pumunta ka raw dito para umupa ng pwesto. Naibayad ko na ang pera. Balak ko sanang mag-ipon pa ng 1 taon para pakasalan ka. Pero ngayon, kailangan ko na namang magsimula sa simula. Xiao yan, may diskarte at talino ka. At may lakas ng loob. Sapat na iyon. Kung maubos ang pera, pwede naman nating kitain ulit. Basta sa atin na ang pwesto. Mas mabuti pa to ng 100 beses kaysa magpaalipin sa iba. Hihintayin kong makatayo ka muna sa sarili mong mga paa. Saka tayo magpakasal. Magsimula tayong muli ng magkasama. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lang bubuhayin ang talyer na to. Ipapakita ko rin sa mga taong tumapak sa akin. Para makita nila mismo kung ano ang kaya kong marating. Kumain muna tayo. Mahirap lumaban ng gutom. Tito, tita. Happy New Year po. Bakit ngayon ka lang? Nabalitaan namin ng tito mo ang nangyari. Buong taon ka nilang pinagtrabaho na parang kalabaw. Masyadong based din ang nanay mo. Sino ba naman ang gagawa niyan sa sarili niyang anak? Hay, ang masaktan ng sariling pamilya. Mas masakit pa kaysa mabugbog sa labas. Simula ngayon, bahay mo na rin ito. Kung hindi ka nila pinapahalagahan, kami ang magpapahalaga sa'yo. Sinabi ko kina mama at papa ang tungkol sa pagrenta mo ng talyer. Suportado ka nilang dalawa. Tita, nagamit ko ang lahat ng ipon ko para sa renta, kaya kailangang maghintay muna ng kasal natin. Bakit ka nagmamadali? Bata pa naman kayo, basta't may kasanayan ka. Anong dapat mong ikatakot? Magsumikap ka lang, makakamit mo rin ang lahat. Ito, naipon ko to para sa tito mo. Alam kong gipit ka ngayon sa pera. Kunin mo at gamitin mo. Tita, pera niyo po yan para sa pagtanda niyo. Hindi ko po yan matatanggap. May mga kamay naman ako at utak. Kaya kong itaguyod ang sarili ko. Hindi magtatagal. Pagsisihan ng lahat ng minaliit ako, ang ginawa nila. Napakabuting pamilya. Bagong taon, bagong simula. Sasagutin ko lang tong tawag. Xiao yan, may konsensya ka pa ba? Hindi ka man lang tumawag ngayong bagong taon. Sayang lang ang pagpapalaki ko sa'yo. Sino ba sa atin ang walang konsensya? Nagbakasyon ang buong pamilya, at iniwan niyo akong mag-isa. Sino ba yon ang walang konsensya? Huwag mo nang isumbat yan. Tingnan mo ang bayaw mo. Dinala kami sa 5-star hotel. Namigay ng angpao at binilhan ako ng gintong bracelet. Araw-gabi akong nagtrabaho para sa kanya ng 1 taon. Pero lahat ng pera napunta sa bulsa niya. Pambili niya yon ng mga regalo para sa akin. Dugot pawis ko ang perang ginastos niya. Dahil yan sa may kakayahan siyang gabayan ka. Mekaniko ka lang naman. Ano ba nang magagawa mo kung wala siya? Magtrabaho ka ng maayos kasama ang bayaw mo. Swerte mo na iyon. Kung wala ako, wala siyang kwenta. Huwag mo na siyang ikumpara sa akin sa susunod. Nakakasuka. Magsaya kayo sa karangyaan nyo. Huwag nyo lang akong ipagyabangan. Hindi ko kailangan yan. Ah! Wala yon. Tara, kain na tayo.
Kuya yan, 3 araw na tayong bukas. Pero bukod sa pinsan ko na nagdala ng siyali niya, para magpapalit ng wiper, wala nang ibang kotseng pumasok. Masyado ba talagang tago ang lugar na to? Maraming ang sasakyan dito sa industrial zone, pero puro malalaking truck naman. May mga suki na silang talyer. Mahirap makipag-agawan ng customer ang bagong talyer. Ito na naman ang kinakain nyo. Sabi ko naman sa inyo, ipagdadala ko kayo ng pagkain. Huwag kayong mag-alala, mahirap talaga sa umpisa. Ang galing mo sa pag-aayos ang pinakamagandang advertisement natin. Sabi ko na nga ba, pamilyar ang tunog na yon. Siyaw yan. Bakit ka dito nagbukas ng talyer? Matagal kitang hinanap sa dating pwesto. Kuya Lee, paano mo nahanap ang lugar na to? Hay! Mula nang itune mo ang makina ng kotse ko noong nakaraan, kabisado ko na ang tunog nyon. Kaya noong dumaan ako kanina, isang dinig ko pa lang, alam kong ikaw na yan. Nagtitest drive dito. Sa lahat, ikaw lang ang nakakagawa ng ganitong tunog sa makina. Nagkaalitan kayo nung zao na yon? Buti naman. Sa sama ng ugali nun, dapat lang na naghiwalay kayo. Ano nang kailangan ng bago mong talyer? Tutulungan kitang mag-promote. Kulang pa sa customer. Mga paps, may malaking balita. Si Xiao Yan, ang Diyos ng makina ng West District. Nagbukas ng bagong talyer sa East Industrial Zone. Ay send ko ang address sa ibaba. Sa mga may maingay ang makina, o pumapalyang transmission, sugod na kayo rito. Kapag mabagal kayo, hindi kayo makakapila. Tingnan mo lang. May 500 katao sa Yisiko, at walang problema sa pera ang mga yan. Sa husay mo lang sila nagtitiwala. Kuya Yan, dito po. Trabaho na. Sino po sa inyo si Master Xiao Yan? Ako po, Professor. May paglilingkod po ba ako sa inyo? Galing kami sa City J Autong University, sa Department of Automotive Engineering. Sa museo ng universidad, mayroong 1,956 honki ni 72 na may problema sa makina. Marami nang sumubok mag-ayos pero hindi kinaya. Sabi ng mga taga-car club, ikaw lang daw ang makakaayos nito. Master Xiao, matagal na namin itong pinag-aralan. Kailangan nito ng espesyal na kasanayan sa pagtune at mga custom parts. Handa kaming magbayad ng malaking service fee. Ang pag-restore ng classic car, hindi lang basta trabahong teknikal, kundi isa ring mahusay na advertisement. Kapag nagtagumpay ito, ang reputasyon ko ay lalampas na sa car club circle. Huwag po muna nating isipin ang bayad. Saan po ba ang kotse? Tingnan ko muna. Boss, ayos na po ang kotse nyo. Sige, salamat. Nakuha mo pati ang mga proyekto sa universidad. Sikat ka na agad niyan. Ang kita natin ngayong araw, pang 1 buwan na. Hindi mo ba sasagutin? Wala nang dapat pag-usapan. Malalaman din niya ito agad. Master Xiao, ito ang paunang plano namin. Maraming imported na piyesa ang kailangang palitan. Nasa mga 200,000 ang budget. Hindi na kailangang mag-abala ng ganyan. Ang I-8 engine na ito ay ginaya sa Chrysler. Pero pinasimple ang maraming bahagi nito. Kung ayusin nyo ito gamit ang modernong paraan, hindi ito ubra. Ang problema nito ay nasa ignition angle, na hindi tugma sa oil level ng carburetor. I-recalibrate ko na lang ito para sa iyo. Maraming piyesa ang hindi na kailangang palitan. Pwede pa itong magamit pagkatapos ayusin. Aabot lang sa 5,000 yuan ang bayad sa materyales. 5,000 lang. Kasanayan ng puhunan ko sa negosyo, hindi kasakiman. Ayos na. Talagang kahanga-hanga ang galing niya. Napakahusay talaga. Master Xiao, nagpa siya ang universidad namin, na opisyal kayong kuning, bilang amin, Special Technical Consultant para sa Department of Automotive Engineering. Kuya Yan, hindi pa kasama rito ang online transfer. Ang cash flow pa lang natin nitong mga nakaraang araw ay mahigit 300,000 yuan na. Higit pa ito sa kinikita natin kay Zhao Kang. Sa loob ng 1 taon, Matapos ibawas ang lahat ng gastos. Sa loob ng 2 linggo, nasa 80,000 yuan ang naging netong kita natin. dapat ay kalahati ng perang ito ay sa akin na noon pang nakaraang taon. Hello, Xiao Yan. Ako ito. Kumusta ka na? Xiao Yan, nakabalik na kami. Maraming pasalubong na dala ang bayaw mo para sa iyo. Uwi ka rito para maghapunan mamayang gabi. Sasabihan ko ang bayaw mo na siya mismo ang magluto.
Kuya Yan, ano bang binabalak ng mga yan? Hindi ba nila alam na nagsarili ka na? Siyempre, alam niya. Mga mekaniko sa Old Street, matagal nang nagsabi sa kanya. Isang patibong ang handaang ito para sa akin. Bakit ka pa pupunta? Hindi ba halatang gusto ka lang nilang ipahiya? May mga bagay na kailangang linawin ng harapan. At may mga mukhang kailangang sampalin ng harapan. Huwag kang mag-alala, hindi ako pupunta roon para kumain, kundi para guluhin ang salo-salo nila. Xiao Yan, nabalitaan ko, na nagtayo ka raw ng sarili mong maliit na shop. Maganda na may pangarap ang mga kabataan. Pero mapanganib ang totoong mundo. Maraming uno sa labas, mas ligtas pa rin sa talyer ng bayaw mo. Hindi lang basta maliit na shop yon, iyon ang sarili kong negosyo. Sige na, negosyo. Oo, eto, pasalubong ng bayaw mo galing sa niya, ang pao na may 200 yuan, pampaswerte lang. Magsumikap ka, mahaba pa ang lalakbayin mo. Na, Xiao Yan, napakabait talaga ng bayaw mo sa'yo. 200 yuan? Nagpakapagod ako sa pagtatrabaho para sa'yo ng 1 taon, tapos 200 yuan lang ang ibibigay mong dividendo sa akin. Sa tingin ko, hindi ito pampaswerte. Xiao Yan, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin. Simula sa araw na ito, akong si Xiao Yan, mabubuhay gamit ang sarili kong kakayahan. Hindi ko na kailangang magtiis sa ugali ng kahit sino, at hindi na ako magpapaalipin na parang aso kahit kanino. Kung wala ang kakayahan ko sa bulok mong talyer, magiging tambak lang yan ng scrap metal. Abangan mo na lang ang pagsasara niyan, at huwag niyo na akong i-guilt trip gamit ang pamilya. Pera lang ang mahalaga sa inyo. At itong mabuting manugang niyo lang. Akong anak niyo, at akong kapatid niyo, para sa inyo, ay hindi man lang katumbas ng gintong pulseras na ibinigay niya. Ibinabalik ko na ang mga ampaw niyo. Mula ngayon, Xiao Yan, lumabas ka rito. Ang galing mo rin, bata. Ninakaw mo ang teknolohiya ko, inagaw ang mga customer ko, tapos nagsolo ka pa. Sinasabi ko sa'yo, wala kang mararating kung wala ako. Ninakaw ko ang teknolohiya mo. Tinuruan mo ba akong maghigpit ng tornilyo? O tinuruan mo ba akong mag-weld ng exhaust pipe? Noong apprentice pa lang ako sa edad na 16 na, naglalaro ka pa lang sa computer shop. Na, ang galing ni Xiao Yan sa pag-aayos ang pinagkakatiwalaan namin. Ano nang kinalaman yan sa'yo, Zhao Kang? Tuwing natatapos mag-ayos ng kotse, ikaw lang naman ang lumalabas para maningit. Akala pa naman namin ikaw ang boss. Midleman ka lang pala. Ang mga customer nagpapalit-palit lang. Pero ang galing sa pag-aayos ay hindi sapat. Akala mo ba, kaya mong magpalago ng negosyo ng mag-isa? Sinasabi ko sa'yo, ako ang masusunod sa kaling ito. E di subukan mo. Zhao Kang, formal kong sinasabi sa'yo ngayon. Una, mula nang umalis ako sa bulok mong talyer, ang partnership nating dalawa ay tapos na. Pangalawa, inipit mo ang pinaghirapan kong pera sa loob ng 1 taon. Mahigit 4 milyong yuan na kita, pero 100,000 lang ang binigay mo sa akin. Tandaan mo, sisingilin kita riyan. Pangatlo, mula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. At huwag na tayong magpakialaman. Kung maglakas loob ka pang maghanap ng gulo rito, huwag mo akong sisihing kalimutan ang pinagsamahan natin. Bawal pumarada sa tapat. Nakaharang ka sa negosyo namin. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis at ipapahila ko yan. Abangan mo lang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagmayabang. Kaya mo ba talaga to? Binabayaran kita ng 15,000 kada buwan, hindi para mag-intern ka lang dito. Boss! Dati, si Kuya Yan ang gumagawa nito. Hindi ko po kayang pantayan ang galing niya, walang silbi. Xiao Yan, ngayong wala ka na. Hindi na nga yata makakatakbo ang talyer ko. Hindi ako naniniwala sa malas na yan. Umaasa ka lang sa galing mo, di ba? Pwes, sisiguraduhin kong hindi mo magagamit ang galing mo. Hello, Boss Chen. Ang malalaking supplier ng piyesa sa lungsod. Kilala mo silang lahat, di ba? Tulungan mo naman akong mag-organisa ng pagkikita namin. Sagot ko ang gastos. Boss Chen, cheers! Boss Zhao, tinipon mo kami rito ngayon. Anong magandang oportunidad ang meron para sa amin? Mga boss, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Doon sa industrial area sa Silangan, yung bagong bukas na yan ng auto repair. Xiao Yan ang pangalan ng boss doon. Alam kong marami siyang kinukuhang mga stock kamakailan, at pawang mga mamahaling piyesa pa. May alitan kami ng taong iyon. Kaya sana, mga boss, huwag niyo na siyang bibigyan ng supply simula ngayon. Kahit anong piyesa pa yan. Boss Zhao, ang pagharang sa kabuhayan ng iba ay parang pagpatay na rin sa kanila. Nagnenegosyo lang kami rito. Doble ang ibabayad ko sa anumang malulugi sa inyo. Basta't mapilitang magsara at malugi si Xiao Yan.
Lahat ng supply ng piyesa sa kanluran ng lungsod ay sa inyo ko lang kukunin at dadagdagan ko pa ng 20% ang presyo. Ang daling kausap ni Boss Zhao. Alam na namin ang gagawin. Kuya yan, may problema po. Naitanong ko na sa lahat, kahit sa mga dati nating supplier, lahat sila sinabing walang stock. Kahit ang mga pinakakaraniwang langis at brake pad, ubos na raw. May isa akong supplier na malapit sa akin, na bumulong sa akin na si Zhao Kang ang nasa likod nito. Kinunsaban niya ang lahat ng supplier ng piyesa sa lungsod, para hindi tayo makakuha ng supply. Pinutol niya ang mismong kabuhayan natin. Napakalupit ng galaw na yon. Kung walang mga piyesa, baliwala rin kahit gaano pa ako kahusay. Kuya, ano nang gagawin natin ngayon? Wala na tayong magagamit nito. Ano kaya kung kausapin ko si Zhao Kang? Magpapakumbaba ako at magmamakaawa sa kanya. Lalo lang siyang magyayabang. Hello, Professor Zhang. Si Xiao Yan po ito. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa isang tao. Hello, si Alin po ba ito ng Guangyuan Auto Parts? Galing po ako sa Jiaotong University. Inirekomenda po ako ni Professor Zhang. Xiao Yan po ang pangalan ko. Ang inirekomenda ni Elder Zhang. Iho, nabalitaan kong iniwan mo na si Zhao Kang. Mahusay ang ginawa mo. Napakagaling mangipit ng bayad ng lalaking yon. Matagal ko na siyang kinainisan. Alin, gusto ko sanang kumuha ng mga piyesa ng direkta sa inyo. Walang problema, ipadala mo lang sa akin ang listahan. Ibibigay ko sa iyo sa presyong. Iwasan mo na ang mga midleman simula ngayon. Ako na ang magiging eksklusibong supplier mo. Sinisiguro kong pinakamataas na kalidad at pinakamababang presyo ang makukuha mo. Akala ni Zhao Kang kaya niya akong harangan. Pero hindi niya alam na ang mga koneksyon ko ay malayong malayo na sa antas niya. Simula bukas, ang kalidad ng mga piyesa natin ang magiging pinakamahusay sa buong lungsod at ang presyo natin ang pinakamababa sa buong lungsod. Boss, may problema po. May malaking promo ang Yanlong Auto Repair ngayon. Mga imported at top-grade na piyesa ang gamit nila. Mas mababa pa ang benta nila kaysa sa puhunan natin. Impossible. Pinutol ko na ang supply niya. Saan niya nakuha ang mga piyesang yon? Ang balita ko, diretso siyang nakipag-ugnayan sa main distributor ng lungsod, kay Emmeline ng Guangyuan Equipment. Emmeline? Paano siya nakipag-ugnayan kay Emmeline? Mula sa pagiging mekaniko, naging special consultant siya. Tapos ngayon, kasali pa siya sa karera. Bakit napupunta sa kanya ang lahat ng magagandang oportunidad? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magpasikat na naman siya. Director Son, nabalitaan ko na, ang maintenance ng mga sasakyan para sa karera na ito, ay isang malaking proyekto. Zhao, ano ang maipaglilingkod ko? Mekaniko lang naman yang si Xiao Yan. Elementarya lang ang tinapos. Kung hahayaan niyo siyang mamahala sa event, hindi ba't nakakahiya yan sa universidad natin? Samantalang ako, ay may-ari ng isang lehitimong kumpanya, kaya gusto kong makuha ang proyektong ito. Bibigyan kita ng malaking pabuya kapag nagtagumpay tayo. May punto ka, Zhao. Para sa teknikal na suporta, hindi sapat ang galing lang sa kamay. Dapat tingnan din ang credential ng kumpanya. Pasensya na, Consultant Xiao, matapos pag-aralan at magdesisyon ng organizing committee, at isinasaalang-alang ang kakayahan at credential ng kumpanya mo, ang teknikal na suporta para sa challenge na ito ay hindi na namin ipapagawa sa iyo. Kami ay nakahanap na ng mas angkop na partner. Master Xiao, nabalitaan namin, kanselado na raw ni Director Son ang mga kwalifikasyon mo. Ano nang karapatan niyang gawin yon? Nakita nga namin na may kasama siyang lalaking nakabingong. Nagkita sila sa isang cave at tumanggap pa ng pera. Sigurado ba kayong nakita niyo yon? Siyempre, at nakakuha pa kami ng mga litrato. Mabuti. Wala na kayong kailangang gawin. Ipadala niyo lang sa akin ang mga litrato. Professor Zhang, nais ko pong mag-report gamit ang totoo kong pangalan, na may kasali sa bidding project ng paaralan, ang tumatanggap ng suhol, at minamanipula ang proseso. May hawak akong ebidensya. Pag-abuso sa kapangyarihan, pagtanggap ng suhol, at pagsira sa reputasyon ng paaralan. Sun Kai, tatanggalin ka na sa trabaho. Professor Zhang, wala po akong kinalaman dito. Gusto ko lang naman pong makatulong sa paaralan. Ikaw, pati na rin ang kumpanya mo. Simula ngayong araw, ilalagay ang kumpanya nyo sa blacklist ng aming paaralan at mga kaakibat na unit para sa anumang pakikipagtulungan, at hindi na kayo kailanman tatanggapin. Xiao Yan, alang-alang naman sa pagiging magkamag-anak natin. Pag makaawa ka naman sa principal para sa akin. Nagkamali ako, talagang nagsisisi na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Iyang si Xiao Yan, konektado na ngayon sa universidad at sa general agent. Ang sikat na niya ngayon, habang ang mga lumang talyer na tulad natin, lalong humihina ang negosyo araw-araw. Lahat ng mga premium na customer, lumipat na sa kanya. Magaganda ang mga piyesang ginagamit niya, pero mas mura pa ang presyo niya kaysa sa atin. Paano pa tayo makikipagkumpetensya niyan? Kaya ba talaga ni Xiao Yan, nasuluhin ang buong merkado? Siya, busog sa karne, habang tayo, kahit sabaw walang mapala. Bakit naman ganun? May paraan ako. Para pabagsakin siya ng tuluyan.
Nakikipag-price war siya dahil mas mura siya, di ba? Magagawa nating mas mura pa kaysa sa kanya. Para sa maintenance at change oil, kung naniningil siya ng 300, 100 lang ang sisingilin natin. Kahit malugi, basta makahatak tayo ng customer. Agawin muna natin ang mga customer niya. Lapit na kayo, huwag nyo nang palampasin to. Pinakamababang presyo sa buong lungsod. Kapag pinalampas nyo ang araw na to, maghihintay pa kayo ng isa pang taon. Napakalaki ng malulugi sa atin sa ginagawa ni Zhao Kang. Hindi man lang mababawi ang puhunan sa mga piyesa. Lugi. Hindi lang ito lugi, parang nagsusunog na tayo ng pera. Basta mapabagsak natin si Xiao Yan. Ang gastusin ng nag-iisa niyang talyer. May kukumpara ba sa buong kalye natin? Hindi ako naniniwalang, hindi siya kaya ng buong kalye natin. Kuya Yan, nababaliw na sina Zhao Kang. Sa 79 yuan na maintenance, may kasama ng langis. Pero China ko, pinakamababang kalidad na recycled oil pala ang gamit nila. Wala pang 20 yuan ang puhunan nun. Maraming loyal na customer natin ang lumipat doon. Ano nang gagawin natin? Magbababa ba tayo ng presyo? Bakit natin gagawin yon? Kung hindi tayo magbababa, mawawalan tayo ng mga customer. Tandaan mo, Xiao Pang, kalidad ng trabaho ang binibenta natin. At tiwala ng tao, hindi ito pang isang beses lang na negosyo. Ang mga customer na nakuha lang sa murang presyo ay hindi rin mananatili. Ang paggamit ng peking piyesa ay parang pagsira lang sa sarili nilang pangalan. Hayaan mo silang magkagulo. Hindi aabot ng 3 araw. Sila mismo ang magkakaproblema. Kailangan lang nating gawin ng maayos ang trabaho natin. Kahapon ko lang ipinamaintain ang kotse ko rito. Pero ngayon, umilaw na agad ang check engine. Anong klaseng langis ba ang inilagay nyo rito? Paano mangyayari yon? Baka naman may dati ng problema ang kotse nyo. Ganoon din ang sa akin. Muntik na akong hindi makapreno kanina sa daan. Nakatanggap kami ng maraming sumbong at reklamo na gumagamit kayo ng mga peke at substandard na piyesa. Banta ito sa kaligtasan sa pagmamaneho. Kaya ngayon, ipapasara at imbestigahan namin kayo alinsunod sa batas. Ayon sa paunang pagsusuri, substandard at peke ang mga produktong ito. Agad na ipapasara ang buong shop para sa pagsasaayos. Akala ko ba walang magiging problema? Kuya Kang, anong ginagawa mo? Ikaw ba ang may gawa nito? Ikaw ba? Para lang makakuha ng malaking kickback, pinalitan mo ng mga basurang to ang mga maayos na piyesa. Boss, sa 79 yuan na maintenance, wala pang 50 yuan ang binigay mong puhunan. Saan ako kukuha ng maayos na piyesa niyan? Sabi mo basta umaandar at tumatakbo, pwede na. Ngayong nagkaproblema na, ako pa ang gusto mong palabasing may kasalanan. Kasalanan mo naman talaga. Bubugbugin kita. Diyos ko po. Wala nang katarungan. Ibinangkarote ng sariling kapatid ang kanyang bayaw. Halikayo at tingnan ninyo ito. Xiao Yan, may konsensya ka pa ba? Ang bayaw mo, sinira mo na ang buhay ng ganito. Tapos nagagawa mo pang magbukas ng shop at kumita rito. Ha? Kapag hindi mo ibinigay ang shop na ito ngayon, sa iyong bayaw, hindi kami aalis dito. Magpapakamatay ako sa tapat ng shop mo. Anong nangyayari rito? Nanay niya ba yan? Hindi ko alam. Sa narinig ko, gusto niyang ibigay ang shop sa bayaw niya. Sobrang lala naman yan. Kung gusto niyo ibigay ko sa kanya ang shop, sige. Pero bago yan, may ipaparinig muna ako sa inyong lahat. Xiao Yan, hayop ka talaga. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Humanda ka sa akin. Tuturuan kita ng leksyon. Nakipag-price war siya. Niloko niya ang mga customer gamit ang mga mumurahing piyesa. Kaya nararapat lang na maipasara ang talyer niya. Pinagbantaan at sinuhulan niya ang mga supplier. Para lang sirain at ibagsak ako. Nasaan kayo noon? Para akong kalabaw na nagtrabaho sa kanya ng 1 taon. At winaldas niya ang mga pinaghirapan kong pera. Nasaan kayo noon? Noong nagbakasyon ang buong pamilya para magbagong taon. At iniwan niyo akong mag-isa para magbantay sa talyer. Nasaan kayo noon? Bata pa lang ako. Si ate lang ang laging ninyong iniisip. At ang paborito ninyong manugang, tinulungan niyo ba ako kahit minsan? Tinanong niyo man lang ba kung napapagod din ako? Sawang-sawa na ako sa pamilyang ito. Simula sa araw na ito, akong si Xiao Yan ay tuluyan ng pumuputol sa ugnayan natin. Isara ang talyer, hindi muna tayo tatanggap ng customer ngayon.
kung walang pumipigil sa akin. Saka lang ako makakalipad ng mas mataas. Akang, gagawin ba talaga natin to? Ibinuhos na natin ang lahat ng ipon natin dito. Ano bang alam mo, tapos na ang panahon ng simpleng pagkukumpuni ng kotse. Ang hinaharap ay nasa car detailing at maintenance. At sa pakikipag-networking, high-end na serbisyo ang ibinibigay natin para sa mga elay. Kahit gaano pa kagaling si Xiao Yan, mananatili pa rin siyang madungis na mekanikong nagkukumpuni lang ng mga laspag na kotse. Hindi siya kailanman magiging kapantay ko. Boss Xiao, ikaw na, ang pinakamalaking customer ng Guangyuan Group namin ngayon. 40% ng mga high-end na piyesa sa lungsod ay napupunta sa Yanlong Group mo. President Lin, hindi lang doon nagtatapos ang ambisyon ko. Hindi lang pagiging pinakamalaking customer ang gusto ko, kundi ang maging pinakamalaking distributor. Oh, anong ibig mong sabihin? Magtatag tayo ng isang joint venture company, at ako na ang bahalang mag-integrate ng lahat. Para sa lahat ng maliit at katamtamang talyer sa buong lungsod, magbibigay kami ng isang standard para sa supply ng dekalidad at sapat na mga piyesa, pati na rin ang standardized na suportang teknikal, at pagdala ng mga customer sa kanila. Gusto mong maging parang Meituan sa sektor ng auto parts? Pwede naman silang hindi sumali. Pero ang magiging presyo ng kuha nila ay laging mas mahal ng 30% kumpara sa mga franchise shop ko. Kuya Yan, talagang big boss ka na ngayon. Ngayon, hindi lang tayo basta nag-aayos ng sasakyan. Pinapatakbo na rin natin ang buong operasyon ng daan-daang talyer. Kung pag-aayos lang ng sasakyan ang alam natin, habang buhay lang tayong magiging taga-ayos. Pero kapag hawak natin ang supply chain, ang mga piyesa natin ay makakarating sa bawat sulok ng lungsod. Mula ngayon, ipapakita ko sa lungsod na ito kung sino ang may hawak ng supply chain. Siya ang masusunod. Paano nangyari ito? Wala namang mali sa konsepto ko. High-end na serbisyo at social networking. Bakit walang pumupunta? Boss Zhao, ang mga imported na wax na binili natin, at mga coating liquid, masyadong mataas ang gastos natin. Kapag nagpatuloy pa ito, ang pasahod natin sa susunod na buwan, hindi na natin mababayaran. Alam ko na. Xiao Yan ay hindi, Boss Xiao. Alam mo naman, magkamag-anak pa rin tayo. Nasa magandang lokasyon ang clubhouse ko, at maganda rin ang disenyo nito, kaya lang masyadong mahal ang mga nagagastos naming materyales. Pwede mo ba akong payagang mag-franchise din? Sa supply chain mo, ibigay mo sa akin ang factory price. Zhao Kang, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking problema mo? Iniisip mo palagi na kapag lumipat ka ng linya, ay makakapagsimula ka na ulit. Pero bulok ang pagkatao mo. Kahit ano pang gawin mo, pareho lang. Xiao Yan, sumusobra ka na. Ngayong araw na ito. Noong nagtayo ka ng talyer, pinagsamantalahan mo ako. Nung nag-price war ka, niloko mo lang ang mga customer. Nung nag-high-end car detailing ka, inaka mong madaling mauto at gatasan ang mga tao. Hindi mo kailanman naisip na, magsipag at maging tapat sa ginagawa mo. Ang supply chain ko, ay para lang sa mga taong gustong magnegosyo ng tapat. Dahil kapag kumita sila, doon lang din ako kikita. Isa itong win-win na sitwasyon para sa lahat. Pero ikaw, gusto mo lang sipsipin ang dugo ko para lang punan ang walang katapusan mong kasakiman. Libre ko na ang sa ngayon. Tungkol naman sa pakikipagtulungan, huwag mo nang asahan pa. Ang pera ko, ay ibinubuhos ko lang sa mga tao at bagay na karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat. Tapos na ang panahon ng mga sasakyang di gasolina. Ang hinaharap ay nasa bagong enerhiya. Ngayon, kailangan mo lang mag-invest ng 500,000 yuan para maging distributor sa buong lungsod. At bukas, multimilyonaryo ka na. CJ, kahit gaano pa kalakas ang supply chain ni Xiao Yan, para lang naman yan sa mga sasakyang di gasolina. Lilipat ako sa negosyo ng bagong enerhiya. Ito ang magpapabagsak sa kanya. Akang, nababaliw ka na ba? Yung clubhouse na yan, naubos na ang lahat ng naipon natin. Tapos ngayon, ibebenta mo pa ang bahay natin? Ano bang alam nyo? Ito na ang huli nating pagkakataon. Ang bagong enerhiya ang trend sa hinaharap. May alam ba si Xiao Yan doon? Wala siyang alam. Dapat maunahan ko siya sa pagkakataong ito. Anak, ipon na namin yan para sa pagtanda namin. Anong retirement fund? Ito na ang huling sansa ng pamilya Zhao na makabangon ulit.
Kapag pinalampas natin ang pagkakataong ito, hindi na talaga tayo makakaahon kailanman. President Xiao, ang aming platform, ay may hawak na pinakamalaking online traffic ng mga may-ari ng kotse sa buong bansa. At ang Yanlong Group naman, ay may pinakamalawak na offline service network sa lungsod, pati na rin ang supply chain system. Ang partnership natin, ay masasabing isang perfect match. Simula sa araw na ito, lahat ng maintenance, pagkukumpuni, at detailing orders mula sa inyong platform, ay ididirekta na sa aming grupo. Sa matagumpay nating partnership, ang supply chain ang ating pundasyon, at ang traffic naman ang ating pakpak. Ngayong matatag na ang pundasyon natin, oras na para lumipad tayo ng mataas. Kuya Yan, kalma ka lang. Magsalita ka ng dahan-dahan. Tignan mo na lang ito. Kuya Yan, ang mga daily online order natin, lumampas na sa 10,000. Ano namang nakakabilib doon? Nagtatrabaho lang din naman siya para sa iba. Nagpapakahirap lang para sa barya. Pero itong sa akin, bagong enerhiya to. Ito ang hinaharap, ito ang trending ngayon. Hello, President Wang. Kalahating buwan ng bukas ang shop ko. Bakit wala pa rin kahit isang customer? President Zhao, syempre kailangan pa ng panahon para mag-grow. May malaking plano na inihahanda ang headquarters ngayon. Hintayin nyo lang, magbibilang din kayo ng pera pagdating ng araw. Nasaan na ang mga customer na ipinangako nyo? Pati na rin ang technical training. Tama, simula pa lang naman. Hindi naman ganoon kadaling sumabay agad sa uso. Walang kaalam-alam si Xiao Yan sa bagong enerhiya. Magsaya lang siya sa tagumpay niya ngayon. Dahil kapag sumikat na ang shop ko, tiyak na magiging kaawa-awa ang pagbagsak niya. Kapag nakabawi ako, magtatayo ako ng shop. Sa tapat mismo ng Yanlong Group niya. Kuya, nasaan na yung dating kumpanya rito? Yung gumagawa ng new energy vehicles. Hindi ko alam. Ibinenta na niya sa iba yung gusaling yan. Ano na namang nangyari? Sabi ko naman sa'yo, shell company yon. Nang scam lang ng franchise fees tapos tumakas na. Nag-report na rin kami sa pulis. Anong ginagawa nyo? Anong karapatan nyo para isil ang shop ko? Nakatanggap kami ng sumbong na nagpapatakbo ka rito ng illegal na negosyo. Ang mga tinatawag mong special new energy equipment na ito ay walang kahit anong production permit o quality certificate. Wala ring national certification. Itinuturing silang mga substandard na produkto at nagdudulot ng seryosong panganib sa kaligtasan. Kaya kailangan naming isil ang lahat ng ito ayon sa batas. Nasaan ang titulo ng bahay? Di ba sabi mo gagamitin mo iyon para magloon? Bakit may mga taga-korte na pumunta rito? Nagkaroon lang ng kaunting problema. Franchise scam. Loan shark. Zhao Kang, ano ba talagang pinaggagawa mo? Anong ginawa ko? Ginawa ko lang naman to para sa pamilyang to. Gusto ko lang bigyan ka ng magandang buhay. Gusto kong irespeto ako ng lahat. Para sa pamilya? Ginawa mo iyan para sa nakakatawa mong pride. Para lang makipagpaligsahan kay Xiao Yan. Nakikipagkumpetensya nga ako sa kanya. Bakit? Mekaniko lang siya pero naging boss siya. Samantalang ako, laging talunan. Dahil sa kanya. Dahil sa kanya. Dahil sa mabait mong kapatid. Siya ang nagtulak sa akin sa ganitong sitwasyon. Nagtulak sa'yo. Ikaw ang nanamantala sa kanya noon. Ikaw ang nag-traitor sa kanya. At ikaw rin ang minaliit siya. Zhao Kang, hindi ka natalo dahil kay Xiao Yan. Kundi natalo ka sa sarili mo. Pagod na ako. Ayoko na sa pamilyang ito. Maghiwalay na tayo. Xiao Yan, lumabas ka rito. Ako ang bayaw mo. Gusto kitang makaharap. Bitiwan niyo siya. Xiao Yan, Xiao Yan. Alang-alang kay Xiaoxi. Alang-alang sa pagiging magkapamilya natin noon. Niloko ako. May utang akong 3 milyon sa mga loan shark. Papatayin nila ako. Pautangin mo lang ako ng 3 milyon para maisalba ko ang buhay ko. Handa akong maging alipin mo. Maghuhugas ako ng mga sasakyan mo habang buhay. Magwawalis ako para sa'yo. Kahit ano gagawin ko, pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Barya lang sa akin ang 3 milyon.
Noong araw ng grand opening ko, hinaraan mo ng nilzi mo ang pinto ko. Nang nagmakaawa sa'yo ang buong pamilya ko, pinahiya mo ako gamit ang pulang sobre na may 200 yuan. Sinabi ko na sa'yo noon pa, na ibibigay ko lang ang pera ko sa mga taong karapat-dapat. Para sa mga regular na maintenance service, naabot na natin ang sukdulan. Pero mababa lang ang limitasyon nito. Sa hinaharap ang personalisadong pag-customize. Ang magiging susi sa paglago natin. Kaya nagpasya akong magtatag ng high-end custom modification division sa ilalim ng grupo. Kuya yan, napakasalimuot ng merkadong ito, at malaki rin ang kailangang puhunan. Mula sa disenyo, mga piyesa, hanggang sa paggawa, lahat yan ay magastos. Kaya nga kailangan nating gawin ito. Dahil kapag mahirap, doon tayo magkakaroon ng bentahe. May napili na akong lupa. Sa high-tech zone, para itayo roon ang ating custom center. Ang negosyo ay parang pagsagwan laban sa agos. Kung hindi ka susulong, mapag-iwanan ka. Dapat palagi akong nangunguna sa merkado. 10 milyon? Akala mo ba pinupulot ko lang ang pera? Wala kang ang matitirhan ngayon. Paano mo ako mapapaniwala? Dahil dito, ang merkado ng high-end car modification ay pinupuntirya rin ni Xiao Yan. Siguradong kikita ang anumang negosyong papasukin niya. Kung sino ang maunang magtagumpay ngayon, siya ang makakakuha ng buong merkado. Kuya Qiang, hindi lang ito pagkakataon para sa akin. Pagkakataon mo rin ito. Gusto mo bang maging tagapautang lang ng may mataas na interes habang buhay, o maging isang marangal na shareholder ng isang nakalistang kumpanya? Hindi maliit na halaga ang 10 milyon. Kuya Qiang, panandali ang pautang lang naman ito. Basta't may pondo tayo sa loob ng 3 buwan, at maitaguyod ang ating reputasyon, maagaw natin ang lahat ng kliyente ni Xiao Yan. Kapag natalo natin siya, makukuha natin ang lahat ng mayroon siya. Pagdating ng oras na yon, hindi lang 10 milyon, kahit 100 milyon ay kaya natin kitain. Kahit mukhang walang silbi ang lalaking ito. Seryoso ang galit niya kay Xiao Yan. Ang taong walang mawawala ay walang kinakatakutan. Baka may mapatunayan nga siya. Sige, tataya ako sa'yo ng isa pang beses. 10 milyon sa loob ng 3 buwan, kapag wala pa akong nakitang pera pagkatapos ng 3 buwan. Dudurugin kita. At ibebenta ko ang mga parte ng katawan mo pambayad sa utang. Huwag kang mag-alala, Kuya Qiang. Sa loob ng 3 buwan, siguradong tatapakan ko si Xiao Yan sa ilalim ng mga paa ko. Aba, hindi ba si Presidente Xiao ito ng Yanlong Group? Bakit ikaw pa mismo ang pumipili ng mga floor tile dito? Makitid pa rin talaga ang pananaw mo. President Xiao, napakaganda po ng panlasa nyo. Imported pa po ito direkta mula sa Italy. 3,000 kada metro kwadrado. Ha. 3,000 kada metro kwadrado. Mr. Xiao, pangkalsadang stall ba ang ipaparenovate mo? Sabihin mo kay Mr. Xiao kung ano ang gagamitin natin. Sa shop ni Mr. Zhao, ang gagamitin ay custom-made mula sa VA. Mga gintong blaze style na dinala pa via air cargo. Nagkakahalaga ng 20,000 pesos kada metro kwadrado. Xiao Yan, tandaan mo ito, sa pagnenegosyo, lalo na sa high-end market. Ano ba ang kailangan? Imahinasyon, lakas ng loob, iyang mindset mo na pang maliit na talyer. Kailangang may ambisyon ang taong gustong gumawa ng malalaking bagay. Dapat matapang mag-isip, matapang kumilos, at handang magtapon ng pera. Ang paggamit ng pera mula sa loan shark, para lang gumawa ng peking kasikatan at rangya, ay parang pagtatayo ng gusali sa buhangin. Kapag dumating ang alon, walang matitira kahit ano. Kung gaano kakayabang ngayon, mas masakit ang pagbagsak mo mamaya. Ito na lang, pakikuha ang lahat ng stock sa buong merkado. Pakyawin mo lahat. Tingnan nyo. Ito ang karangyaan na gusto ko. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba, may kakayahan talaga si Akang. Ayan, nakabangon na naman siya. Mas magarbo pa kaysa sa maliit at bulok na talyer ni Xiao Yan. Dapat hindi natin hinayaang makipaghiwalay si Xiao Xue sa kanya noon. Bata, may ibubuga ka pala. Talagang nagtagumpay ka. Boss Qiang, simula pa lang to. Kukuha ako ng mga order sa mababang presyo, kahit malugi. Para makuha ang mga potensyal na customer ni Xiao Yan, gagawin ko silang lahat na kliyente ko. Kapag nasanay na sila sa atin, dahan-dahan ko na silang peperahan. Ito ang tinatawag na internet thinking. Ito ang tunay na paggawa ng malaking negosyo. Xiao Yan, nakikita mo ba to? Nagbabalik na si Zhao Kang. Boss Yan, ang daming tao sa shop ni Zhao Kang ngayon. Habang dito sa atin, napakatahimik. Ayos lang ba talaga to? Mukhang palengke ang shop niya. Ang naakit lang doon ay mga langaw na naghahanap ng mura. Habang tayo naman ay parang Michelin 3 star, nagsisilbi tayo sa mga taong talagang may alam sa kotse, at sa mga mahilig talaga sa sasakyan. Wala rito ang totoong laban natin.
Nakipag-usap na ako sa platform at binigyan tayo ng eksklusibong access para sa master level high-end customization. Kaya ang lahat ng gumagamit ng online channels para maghanap ng high-end modification ay shop lang natin ang makikita. Boss yan, ito. Akala ni Zhao Kang nakikipag-agawan siya sa akin ng mga customer. Pero hindi niya alam na magkaiba na kami ng tinatahak na landas. Gumamit siya ng kanyon para barilin ang mga lamok, habang ako naman ay gumagamit ng precision targeting. Lahat ng mga high-end client ay pumupunta na sa atin, kaya sa panig ni Zhao Kang, wala na siyang makukuhang kahit isang online customer. Boss Zhao, may masamang balita. Nakipag-ugnayan kami sa mga European General Agent ng lahat ng top-tier modification parts. Pero tumanggi silang mag-supply sa atin. Kung ayaw nilang mag-supply, lakihan natin ang bayad. Sabihin mo sa kanila na bibilhin natin ng mas mataas ng 20% sa market price. Hindi ito usapin ng pera. Sabi nila, nakapirma na raw ang Yanlong Group ng eksklusibong kasunduan sa pamamahagi sa rehiyon ng Greater China. Lahat ng mga high-end modification parts ngayon ay maaari lang makuha sa pamamagitan ng supply chain ng Yanlong para makabili. Boss Zhao, kinukulit na tayo ng customer. Ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin? Pumunta kayo sa Huaqiang Bay, maghanap ka ng mga piyesang kahawig at pagtagpi-tagpiin mo. Hindi ako naniniwalang, malalaman ng mga mayayamang yan ang pagkakaiba ng totoo sa peke. Wala na namang pera. Nasaan ang 10 milyong binigay ko sa'yo? Qiangje, na-invest ko na lahat sa mga promo. Ang ganda ng resulta ngayon, may mga big-time client na ngang lumalapit. Kailangan na lang ng huling pondo para sa mga piyesa. Kapag pumasok ang deal na to, mababawi natin ang kalahati ng puhunan. Akala mo ba tanga ako? Anong lagay ng shop mo ngayon? Naimbestigahan na yan ng mga tao ko. Hawak ka sa lig ni Xiao yan, hindi ba? Kung gusto mo ng pera, pirmahan mo to. Qiangje, parang pinatay mo na rin ako nito. Nag-invest na ako ng 10 milyon sa isang walang kwentang tulad mo. Ngayon, alin sa dalawa, pirmahan mo to. At ipagpatuloy ang palabas na to. O ngayon din, itatapon kita mula rito sa itaas ng gusali. At iisipin ko na lang na napunta sa aso ang 10 milyon ko. May iba ka pa bang paraan? Young Master Zhao, tingnan nyo, mas astig pa ang resulta kaysa sa orihinal. Siguradong nag-iisa lang ito sa buong lungsod. Anong kalokohan to? 12 ang sasakyan ko, hindi tractor. Kailangan lang i-break in ang bagong exhaust pipe. Magiging maayos din ang tunog niyan pagkatapos. Isang modifikasyon na nagkakahalaga ng 3 milyong yuan. Tapos gagamitan mo lang ako ng mga mumurihing piyesa. Young Master Zhao, pakinggan nyo muna ang paliwanag ko. Siguradong may nagkaproblema lang sa pag-deliver nito. Gago ka. Nangangas ka pang lokohin ako gamit ang mga pekong piyesa. Ipapakita ko sa'yo ngayon kung ano ang kaya kong gawin. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo. Sa loob ng 1 linggo, dapat maibalik mo ang kotse ko sa orihinal nitong kondisyon. Gawin mong mas maganda kaysa sa dati. Hindi problema ang pera, pero kapag nakakita pa ako ng kahit kaunting depekto, wawasakin ko pati ang talyer mo. Ang mga panlabas na piyesa ng kotse mo, o-orderin ko pa mula sa Italy. Dapat orihinal. Ang problema sa makina ay ang ignition coil. Hindi ito tugma at may singaw ang air intake. I-recalibrate ko na lang para sa'yo. At saka, itong peking rims mo. May risk na mabalian ka ng ehe. Kaya mas mabuting palitan ng ila mula sa Germany, na original na forged rims. Subukan mo. Boss Xiao, bilib na ako sa'yo. Pasensya na sa inasal ko kanina. Sa'yo ko na ipapagawa ang lahat ng kotse ko sa
Zhao Kang, magbayad ka ng utang mo. Boss Yang, bigyan mo pa ako ng konting oras. Babawi talaga ako, pangako. Oras? Pera rin ang oras ko. Sirain niyo yan. Kapag hindi ko nakita ang pera sa loob ng 3 araw, pababalian ko ang isa mong binti. Si Akang ba yon? Tingnan mo, ito yung malaking boss na pinagmamalaki mo noon. Sabi mo pa napakagaling niya, at mas mahusay kaysa sa anak natin. Ngayon, mas masahol pa siya sa aso. Si Yao Yan, kahit ano pa man ang mangyari, tinatawag din naman tayong magulang ni Akang ng ilang taon. Ngayong ganyan na ang sinapit niya. Matitiis mo ba siyang panoorin ng ganyan? Siningil siya ng 3 milyon ng mga nagpapautang. Parang awa mo na, kaawaan mo naman siya. Tulungan mo na siyang magbayad. Na, bayaw mo pa rin naman siya. Pwede ko naman siyang tulungan, pero may ilang utang din kami sa isa't isa. Kwentahin muna natin, naging apprentice niya ako sa loob ng 3 taon, nang walang kahit isang sentimo ng sahod. Hindi naman siguro kalabisan kung sisingilin ko siya ng 30,000. At noong taon na naging technical director niya ako, kumita siya ng 4 na milyon, pero 100,000 lang ang ibinigay niya sa akin. Kulang pa siya sa akin ng 1.9 na milyon. Sinira niya ang shop ko at hinadlangan ang negosyo ko. Ang mga nawalang orders dahil doon, ay hindi bababa sa 500,000. Kapag pinagsama-sama, aabot yan sa eksaktong 2.43 na milyon. Kayo ang mga magulang niya. Bayaran niyo ang halagang ito para sa kanya. At agad akong maglalabas ng 3 milyon para iligtas siya. Ano, payag ba kayo? Nakikita niyo lang kung gaano siya kaawa-awa ngayon. Pero nakita niyo ba, noong tinatapakan niya ako? Ang iniisip niyo lang ay ang iligtas ko siya. Pero naisip niyo ba kung paano niya noon, sinubukang sirain ang buhay ko? Ang mga puso niyo, bakit labis na lang ang pagkiling ninyo sa kanya? Naging bulag kami. Naging beyas kami. Anak ko, patawarin mo ang mga magulang mo. Pirmahan niyo na ito. Pagkatapos nito, wala na tayong utang sa isa't isa. President Xiao, bakit kayo pa ang nagpunta rito? Itong bulok kong kotse, kahit sino na lang sanang mekaniko ang nag-ayos. Tito Wang, mali po ang sinasabi nyo. Para sa akin, walang bulok na sasakyan, mayroon lang mga kotseng hindi pa naayos ng tama. Tito Wang, mukha na ulit itong bago. Zhao Kang. Ang utang mo, kasama ang interes, umabot na sa 5 milyon. Kapag hindi mo pa yan nabayaran ngayon, magpaalam ka na sa binti mo. Boss Yang, tama ba? Ako ang legal counsel ng Yanlong Group tungkol kay M. Zhao Kang, at sa utang niya sa inyong kumpanya, nabayaran na namin ito ng buo, nabayaran na. Sino namang baliw ang magbabayad ng utang niya? L. Zhao Kang, ito ang bagong kasunduan sa paglilipat ng utang. Simula sa araw na ito, ang bagong nagpapautang sa iyo ay ang Yanlong Group. Ano ang binabalak niya? Walang ibang balak si Presidente Xiao. Sa tingin niya lang kasi, kaysa mamatay ka sa kamay ng mga pinagkakautangan mo ng patubuan, mas mabuti pang mabuhay ka, at magtrabaho para mabayaran ang utang. Sa ilalim ng Yanlong Group, may bago kaming itinayong cleaning company. Naghahanap pa sila ng tagahugas ng kotse. 3,000 yuan ang buwan ng sahod. Libre ang pagkain at tirahan. Ang 5 milyong utang mo naman, ay walang interes. Unti-unting ibabawas yon sa sahod mo. Mga humigit kumulang, kailangan mo ng 139 na taon para mabayaran ito ng buo. Maraming tao ang nag-aakala na kaming mga mekaniko ay nasa pinakamababang antas ng lipunan. Marumi at nakakapagod ang trabaho natin. Pero gusto kong sabihin sa inyo, na isa lamang itong maling pananaw. Ang mga kamay nating ito, ay kayang magpaandar muli ng isang tumpok ng scrap metal, at kaya nitong tiyakin ang ligtas na paglalakbay ng milyon-milyong pamilya. Nabubuhay tayo gamit ang ating sariling kasanayan, kaya walang dapat ikahiya roon. Presidente Xiao, napakalaki po ng naitulong ninyo sa aming sektor ng edukasyon. Ginagawa niyo po ito para sa buong industriya. Ginagawa ko lang ang nararapat kong gawin. Tandaan niyo, ang pinag-aralan ay hindi sumasalamin sa kakayahan, at ang diploma ay hindi garantiyan ng kahusayan. Ang kasanayan ang pinakamalakas na alas para sa mga ordinaryong taong tulad natin, upang mabuhay at magtagumpay sa mundong ito.
Siya, mula sa pagiging isang hindi kilalang apprentice sa Talyer, ay unti-unting umunlad upang maging pinuno ng isang kumpanyang may halagang bilyong piso. Binuo niya ang kahulugan ng serbisyo gamit ang teknolohiya at binago ang industriya sa pamamagitan ng mga bagong pamantayan. Siya ay isang huwarang batang negosyante ng ating henerasyon. Ang chairman ng Yanlong Group, si Ginoong Xiao Yan. Sana, sa pamamagitan ng ating mga pagsisikap, ang bawat teknikal na manggagawa ay makakuha ng respetong karapat-dapat sa kanila. Efe, Hoy, ikaw! Papa! Haha!